Tumayo ka lang! Meron akong isang bagay. Tingnan mo kung gaano ito ka-cute. Ito ay para sa iyong baby, mula kay Patrick. Salamat ng marami, pero hindi ako sigurado kung magugustuhan niya ito. Ano? Hintay, anong problema sa kanya? Hindi ko lang siya ginupitan ng matagal na. Huwag guluhin ang isip ko! Unggoy! Yan! Hindi mo pwedeng dalhin ang mga hayop dito. Lumabas ka! Huwag mo akong istorbohin! Kita mo, nasa telepono ako! Wow! Nagtataka ako kung ano ang nakalimutan ng ganitong kagandahan sa kanyang ospital. Kailangan nating malaman mula sa kanya ngayon. Grabe, hindi siguradong hindi ako papasok. Nako, babae, ang ganda mo! Lalaki, salat sa inyong lahat sa mga papuri. Halik. Ano? Ano yan? Ay, hindi! Sige na. Bumangon ka. Hello, mahal. Talagang magiging kasama kita sa parehong kwarto. Isang malaking karangalan ito. Gagawin ko, wag mo lang sabihin kanino man ang maliit kong lihim. Hindi ko sasabihin sa iba. Ang mga kaibigan ko ay mga hamster. Hindi ko sila maiwan mag-isa. Hamsters? Hindi talaga ako mananatili sa'yo. Sa wakas, walang makakaabala sa atin ngayon. Sa wakas, makakapaglaro na ako sa iyo. Tumigil ka! Ibigay mo sa akin ang iyong hamster. Mahigpit na ipinagbabawal ang pumasok sa ospital na may kasamang hayop. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos siya rito. Hindi pinapayagan ng mga hayop? Siguro ito ay para sa mga isda. Ano ang gagawin ko? Isang ideya. Ganon? Gagamitin ko ang mga boting ito bilang aquarium. Mga isda, tara na! Mukhang perpektong-perpekto, parang mga IV. Pakiusap. Salamat! Wow! Siguro napakabigat nito. Halika agad. Salamat, Lola. Hello. At narito ako. Tingnan mo, nagdala ako ng isda para sa'yo. Oo. Miss na miss ka namin lahat. At sa tasa, perfecto. Apo, natutuwa akong makita ka. Kailangan ko nang may inom. Ano ito? Ano? Anong klaseng biro? Gusto lang uminom, hindi kumain. Dahil kailangan mong makinig sa iyong apo? Lolo. Sawa na ako sa'yo. Hindi mo ba nakikita ang karatula? Ibigay mo sa akin ang hayop. Hindi pwede? Ano ang gagawin ko kay Barney? Sa tingin ko may naisip ako. Mabuti na lang at pumunta ako sa ospital kaagad pagkatapos mangisda. Kailangan kong alisin ang lahat ng hindi kinakailangang mga aksesorya. Kumuha ng pamingwit at... Ayan na, sumunod ka sa akin, Barney. Sige. Pasensya na para sa'yo. Ang mga tao na katulad mo ay pwedeng pumunta kahit saan kasama ang mga aso. Sige, tara na. Barney! Tumigil ka! Lumapit ka sa akin! Hindi ito oras para sa laro! Sabi ko tumigil ka! Sandali lang! Hoy! Hindi mo nakikita! Umalis ka na sa ospital! Lumabas ka! Halika na! Hoy bata, padaanin mo ako. Kailangan kong pumunta agad sa ospital. Sa kasamaang palad, hindi pwede. Hindi ka pwedeng pumunta sa amin na may mga hayop. Kunin mo na lang ang ahas ko. Mas mabuti pang umalis ka. Kung hindi mo magawa ito sa ahas, paano naman ang mga ipis ko? Kailangan ko silang itago. May naisip ako. Kaya, itatali ko ito sa ulo ko. Tingnan mo, parang may sugat ako. Sige, tara na. Huminto! Pumasok ka! Hi? Teka, sige, pumasok ka. Perfecto. Kumusta? Hi! Anong problema sa'yo? Natamaan mo ba ang ulo mo? Mukha kang unicorn. Ano?
Hindi ko nauntog ang ulo ko. Mga ipis ko lang ito. Ilayo mo lang sila. Hindi ko matiis ang mga insektong ito. Mabuti pang umalis na. Kinakabahan ako. Umalis? Eka, ano yan ang dala mo? Ano ang nasa loob? Muli! Sinabi ko na sa'yo na hindi pwedeng may mga hayop, pati na rin mga ibon. Sige. Kailangan nating itago ang suso agad-agad. Hi! Pasok ka. Siyempre gusto ng lahat kumain. Tama! Pwede akong magpanggap na chef. Sige, itatago ko ang mga suso ko sa kaserola. Siguradong hindi niya titingnan doon. At kung tatakpan ko ng lugaw, hindi niya mahuhulaan. Kailangan na lang pumili ng tamang kasuotan. Ayos, handa na ang lahat. Mga kaibigan, wish niyo ako ng swerte. Tara na. Hi. Isa pang pagkain? Pasok ka. Dumating na ang mga goodies. Ano ang nandyan? Masarap na mga bagay. Sige, Jill, mayroon akong oatmeal porridge para sa'yo. Alam mo kung gaano ito ka-healthy. Gagaling ka agad. Ano? Sandali lang. Mga suso ko, ang cute ninyo. Lagi kayong nasa akin. Anong problema mo? Tigil! Hindi pinapayagan ng mga aso. Hinihiling ko na umalis ka. Umalis? Hindi. Paano ang mouse ko? Napakaliit ng mouse ko. Alam ko kung paano siya dadalhin sa ospital kasama ko. Splinter, papasukin kita sa ventilasyon. Mag-ingat ka. Huwag mong hayaang may makakita sa'yo. Hello! Ipakita mo sa akin kung ano ang nasa bag mo. Sige na. Wala namang espesyal. Mahilig lang talaga ako sa keso. Ano? Sige. Pasok ka. Salamat. Salamat. May isa pang bisita na darating. Parating na si Splinter ko. Sige. Kapag naamoy niya ang paborito niyang keso, at narito na siya. Hey, baby! Namiss kita sa loob ng ilang minuto. Ayan ka na. Isang daga, pusa. Ano? Daga? Ilayo mo yan sa akin ngayon. Hindi. Bakit ka sumisigaw? Ang cute niya. Pare, natatakot ako. Tigil! Hindi mo pwedeng dalhin ang mga hayop sa ospital. Ibigay mo sa akin yan. Hoy, halika! 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 Hindi. Anong katakutan? Tingnan mo yan. Hindi makatiis ang butiki ko ng 1 minuto na wala ako. Kailangan natin siyang itago agad. Pengaw. At alam ko kung paano. Halimbawa, sa ilalim ng sombrero, siguradong hindi papasok doon ang taong ito. Tara na! Naku! Tigil! Tigil! Saan ka pupunta? Kailangan kong makapasok agad. Hindi. Walang mga hayop. Wala ko niyan. Sige, pasok ka na. Bilisan mo. Hindi. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Lumabas ka. Ano sa tingin mo? Nagbibiro ka ba? Hindi mo pwedeng dalhin ang mga hayop sa loob. Hindi. Teka. Paano naman ang pusa ko? Siguradong hindi siya makakaya nang wala ako. May mas magandang ideya ako. Kung itataob ko ang aking backpack at tatakpan ito ng hoodie, siguradong iisipin niyang buntis ako. Wow! Ang tiyan na yan. Siyempre, pwede ko bang hawakan? Sige. Hindi, pero sige. Oy, teka! Ano yan? Narinig ko ang pusa at siguradong pusa yan. Hindi ka pwedeng magdala ng mga hayop. Pasensya na. Paalam. Mga babae, kailangan ninyong maging lalo na maingat sa heograpiya. Siyempre, kami ay napakamaingat. Siksin mo, Nancy, ang taas ang tawon ng isla na at hinits na ito ay pagod na aming makinig sa nakakabagot na bagay na it's. Mas gusto kong kumain ng masarap na marmalade na mata.
Hapakalambot ingses ang makinang na ideyang ito ay pumasok sa isip ko kahapon. Ako ay nakaupo, pinapaikot ang globo at kumakain ng marmalade ice. Pagkatapos ng pagtanto ko na bumubukas ang globo para sa akin at ibig sabihin nito na sa loob ay maaari mong punuin ng maraming masarap na marmalade na mata. Madali lang. Hoy! Pero ngayon, hindi ikaw lang ang tuso. Darren, discount and bars. Tingin mo ba ito'y karaniwang tubo para sa karton? Hindi. Try isang tunay na kahon ng chichirya. Reprobation monitoring trick? Kahapon, ginagawa ko ang aking takdang aralin sa heograpiya at kumakain ng chips. Sa repikaran, sinimulan kong ipasok ang cart sa kahon ng chips at pagkatapos ay napagtanto ko na ang tubo mula sa cart ay katulad ng tubo mula sa chips. Napagtanto ko na ang pagkakatulad na ito ay maaring laruin ng napaka-cool. Nancy, sa wakas, ang gagaling natin. Mga babae, tigilan ang pag-uusap. Mas mabuting tumingin sa pisara. Nag-e-enjoy tayo dito. Aminin mo, nasaan ang pagkain mo? Alam kong may tinatago ka, hinding-hindi mo ito mahahanap. Ano? Wala. Iyon na yun. Panahon na for collection sa pag-hit. Kalasa mong iguid ang bungo na ito. Di man ka magsimula. Oh, Nancy, tingnan mo. Sa tingin mo ba ay karaniwang asul na pintura ito? Hindi, nakakain ito. Nakakain na pintura. Oo, pero hindi masyado. Kamakailan lang, nagdo-drawing ako habang sabay na nag-i-enjoy sa masarap na likidong candy sa mga tubo. Ngunit, ang aking kasiyahan ay hindi nagtagal. Dahil sa puntong iyon, aksidente kong napagpalit ang pintura sa likidong candy, kaya ang pintura ay napunta sa aking dila. Ito ay nakakadire. Ngunit, sa kakilakilabot na sandaling iyon, napagtanto ko na ang mga tubo ng pintura at candy ay magkatulad, kaya't nagpasya akong ibuhos ang candy sa tubo mula sa ilalim ng pintura. You're not great kahit ang karaniwang hiringgilya. You brought one direct candy. Unat sa hiringgilya at pagkatapos ay sa tubo. Napakadali nito. Ayan. At ngayon, maaari ko na silang ma-enjoy mismo sa klase. Tingnan mo, astig. Pero hindi ikaw ang nag-iisang may magandang ideya ngayon. Tingnan mo kung gaano karaming Oreo cookies ang meron ako. Minsan, nag-drawing din ako at nag-enjoy sa cookies. Pagkatapos, aksidenteng nahulog ng bagay ang kahon ng Oreo sa pintura. At doon ko na-realize na hindi ko pala kailangan ng mga pintura. Kinuha ko ang mga pintura. And ang late ang mag-Oreo cookies, tigdero ang lowers. Gears, maraming magandang ideya rin yun. Laro ka na naman. Baka nagpasya kang kumain, ha? Sige, mag-drawing ka na. Kahit ano pa ang sabihin mo, ha? Anong kalokohan ito? Ibigay mo sa akin ang mga pintura mo. Hindi ito pintura, candy ito. Binalaan kita, walang matatamis dito. Maligayang pagdating sa kamangha-manghang matematika. Nancy, tingnan mo, mukhang isang karaniwang calculator puppet. Pero sa totoo lang, mas komplikado ang lahat. At ano ang nandito? Sa totoo lang, ginamit ko ang paborito kong Skittles na candy sa halip ng mga botones. Ang ideyang ito ay dumatigin sa akin habang ginagawa ko ang aking takdang aralin. Siyempre, hindi ko lang basta sinulat ang math. Kasabay nito, kumakain ako ng Skittles candy at pagkatapos ay may ilang candy na nahulog mismo sa calculator. Tagyan ako si Snapcore na candy na ay maging perfecto para sa mga pindutan. Lahat ng kulay ng bahaghari. Ani, ang galing nito at mag-i-enjoy ako sa marshmallows ngayon. Alam mo ba kung paano ko ito dinala dito? Isang araw kasi, kailangan ko ng pambura para burahin ang hindi angkop na sulat sa mga pahina ng notebook. Napakasama nito. Aksidente kong napagkamala ng pambura sa marshmallow. Doon ko napagtanto kung gaano sila magkatulad, kaya idinikit ko ang marshmallow sa halip na pambura. Napakatalino, di ba? Ang gagaling natin. Ano yung ingay? Mga babae, huwag niyo akong istorbohin. Hindi niya napansin.
Mga babae, oras na para sa biology. Tandaan, ganito ang hitsura ng mga paniki. Ani, tingnan mo, may paniki rin ako. Pero mas masarap ito kaysa sa iginuhit ng guro sa pisara. Wow, itinago mo ba ang marmalade sa hair crab? Nisikwes ito ng aksidente lang. Kumakain ako ng mga marmalade na ito at napagtanto kong nakakaabala ang hair crab kaya agad kong naisipang tusukin ito. Pero wala ito doon. Idinikit ko ang marmalade sa hairpin gamit ang espesyal na nakakain na pandikit. Oo, ipinagmamalaki ko pa rin ang ideyang ito. Napakadali nito. Wow, at tingnan mo kung ano ang naisip ko ngayon. Akala mo ba ito ay isang maganda at karaniwang panulat lang? Hindi ganoon. Isang buong dakot ng masarap na fizz ang nakatago sa loob nito. Mahilig ako sa fizz. Tingnan natin. Nakahiga ako sa kama at nagsusulat sa aking personal na tala-arawan. Siyempre, hindi ko ito ginagawa ng walang candy, kaya kumain ako ng fizz. Ganaos, nagtala ko ang kinang sa aking panulat at naisip ko na madali mo itong malis. At sa halip na kinang, ibuhos ang masarap na fizz sa hawakan. Sa tingin ko, napakatalino nito. Napakatingkad ng kulay at mukhang kislap. Napakatalino. Hoy, anong ginagawa mo dito? Nagpasya ka bang itago ulit ang pagkain sa akin? Mahahanap ko pa rin ito. Ngayong pagkakataon, may dala pa akong magnifying glass. Siguradong wala akong mamimiss. At muli, hindi niya napansin. Pagod na ako. Tama na. Para hindi makatulog, kailangan mong uminom ng kape. Ang saya na ngayon ay may kape ako mula sa Starbucks. Siguradong hindi ako makakatulog ngayon. Paano mo ito itinago? Napakasimple lang. Naisip ko ito kaninang umaga nang papunta ako sa pag-aaral. Gusto ko talagang magdala ng kape pero naisip ko na hindi dapat ilagay ang bukas na baso sa backpack. Tawag sa damay kinakasin na kayong napakagandang ideya. Ano kaya ang mangyayari kung itago mo ang kape sa lalagyan ng lapis? Siguradong hindi titingnan ng guro doon. Talagang astig. May dala rin akong maiinom at narito ang straw. Saan ito patungo? Diretso sa bag ko kung saan nakatago ang bote ng Coke. Ang galing! Naisip ko ang ideya na itago ang cola ng ganito kaninang umaga. Habang nag-e-empake ako ng bag ko, napansin ko na ang laki ng bote ng cola ay sakto sa laki ng bag ko, kaya nagpasya akong magdala ng Coke sa klase. Kailangan ko lang pagtakpan ng kaunti ang tubo at mukhang nagtagumpay ako dahil hindi pa ito napapansin. Nancy, halika na. Tikman mo ang kape ko at titikman ko ang Coke mo. Anong cool na selfie ang makukuha ko? Cool. Annie, naiistorbo mo ako. Nancy, nagkukunwari lang akong gumagamit ng telepono ko. Sa totoo lang, interesado ako sa case na puno ng iba't ibang goodies. Yippee! Hindi ko naisip yon. Naisip ko ito dahil sa tamang pagkakataon, naubusan ng baterya ang aking telepono. Naglalaro ako habang kumakain ng marmalades at pagkatapos ay naubusan ng charger ang aking telepono at naisip ko bakit hindi subukang idikit ang mga goodies sa isang phone case. Napakatalino nun. Siguradong hindi titingnan ng guro doon. Sa meron niya akong iba't ibang marmalades, kaya ito ay perpektong panlilin lang. Hanisip ko rin ang idikit na mga candy, pero hindi ito case, kundi sa sapatos ko. Tingnan mo kung gaano karaming M&M's candies ang narito at ang pinakamasaya ay pwede kong balatan at kainin ang bawat isa sa mga candy na ito anumang oras. Hoy, huwag hawakan. Hindi ko pa naikukwento kung paano ko naisip ang tusong trick na ito. Nag-aalis lang ako ng sapatos nang bigla kong maisip na hindi naman tinitingnan ng guro ang sapatos, di ba? Kaya ito ang pinakamagandang lugar para itago ang candy. At pagkatapos ay idinikit ko ang candy mismo sa sapatos ko. Para sa akin, ito pa rin ay isang napakatalinong ideya. Talagang hindi ka panipaniwalang masarap at maginhawa. Mga babae, ano ang pinag-uusapan ninyo? Wow, kinakain ninyo ba ang mga pabalat at sapatos ninyo? Diyos ko, may mali sa akin. Ano ang problema sa kanya? Sa tingin ko, hindi niya kami naintindihan. Kailangan niya ng pahinga.